Sampung mga sikreto sa likod ng mga magic tricks. Hindi lahat ng nakikita natin ay dapat paniwalaan. Tulad na lamang ng mga magic tricks na sobrang kinagigiliwan ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Ito ay sapagkat maraming mga sikreto kung paano nila nagagawa ang mga tricks na ito. Ibig sabihin, ang mga ipinapakita nila sa atin ay hindi totoo. Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga sikreto ng mga magicians sa kanilang tricks. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Water Torture Escape. Ang Water Torture Escape ay isang sikat na magic trick na unang ginawa ni Harry Houdini noong 1900s. Sa trick na ito ay inilalagay ang magician sa loob ng isang malaking tangke ng tubig. Nakalak ang tangke at minsan nakatali pa ang mga kamay at paa niya. Ang layunin ay makatakas siya bago siya maubusan ng hangin o tuluyang malunod, kaya nagiging mas kapanapanabik para sa mga manonood. Ang tangke na ginagamit sa trick na ito ay espesyal na disenyo. Gawa ito sa matibay na salamin o acrylic para makita ng mga manonood ang magician sa loob. Pero may mga nakatagong bahagi ito na tumutulong para makalabas siya ng mabilis. Isa sa mga sikreto ng trick na ito ay ang kakayahan ng magician na humawak ng hininga ng matagal. Sa pamamagitan ng pagsasanay ay nasasanay ang magician sa ganitong kondisyon para magmukhang tunay at delikado ang sitwasyon. At para makatakas ay gumagamit ang magician ng mga espesyal na teknik at kagamitan. Ang mga kandado o padlock na nasa tangke ay kadalasang may lihim na mekanism o susi na pwede niyang buksan mula sa loob. May mga nakatagong pintuan o butas sa gilid o likod ng tangke na hindi nakikita ng audience. Kapag tamang oras na ay ginagamit ito ng magician para makalabas ng mabilis. Kapag nakatali ang mga kamay o paa niya ay may teknik din na ginagamit ang magician para makakilos pa rin kahit mukhang mahigpit ang mga tali o posas. Minsan ay gumagamit siya ng manipis na piraso ng metal na tinatawag na shim na kayang buksan ang kandado mula sa loob. Ang mga ganitong galaw ay tinatawag na sleight of hand o mabilis at maingat na galaw ng kamay na hindi napapansin ng audience. Bukod dito ay gumagamit din ng mga props, ilaw at tulong ng mga assistant ang magician para malihis ang atensyon ng mga manonood. Tinatawag itong misdirection, kung saan pinagtutuunan ng audience ang ibang bahagi ng palabas habang aktwal na tumatakas ang magician. Ang Water Torture Escape ay nagpapakita ng kombinasyon ng tapang, kasanayan at husay sa illusion. Sa kabila ng panganib na ipinapakita sa palabas, ang tunay na sikreto ay nasa maingat na pagsasanay at tamang teknik na ginagamit sa bawat kilos. Number 2. Box of Spears. Ang Box of Spears ay isang sikat na magic trick na kadalasang makikita sa mga magic show. Sa trick na ito, ang assistant ng magician ay papasok sa isang maliit na kahon. Pagkatapos ay magsisimula ang magician na magpasok ng mahahabang spear sa kahon na para bang tatama ito sa katawan ng assistant sa loob. Pagkatapos maipasok ang lahat ng spear ay bubuksan ang kahon at makikitang ligtas at walang sugat ang taong nasa loob. Para bang nakaligtas siya sa mga spear sa isang mahiwagang paraan. Subalit ang sikreto ng Box of Spears ay nakasalalay sa espesyal na disenyo ng kahon at sa tamang posisyon ng assistant sa loob. Ang kahon ay may mga nakatagong bahagi tulad ng mga sliding panel at false wall na nagbibigay ng space para makaiwas ang assistant sa mga spear. Habang ipinapasok ang mga spear, ang assistant ay lilipat sa mga ligtas na bahagi ng kahon upang hindi siya tatamaan. Sa labas ay parang dumadaan ang mga spear sa katawan ng assistant, pero sa totoo, ang mga spear ay dumadaan lamang sa mga bahagi ng kahon na walang tao. Ang kahon sa Box of Spears ay may sliding panels na pwedeng itulak o hilahin sa loob upang makagawa ng ligtas na space para sa assistant. Ang false wall ay mukhang ordinaryong bahagi ng kahon, pero ito ay may espasyong pwedeng pagtaguan ng assistant. Kapag pinapasok na ang mga spear, ito ay dadaan lamang sa mga lugar na walang tao, kung kaya't ligtas ang assistant. Kahit na mukhang makitid ang kahon at parang walang space para gumalaw, ay sapat ang espasyo para sa assistant upang makaiwas sa mga spear. Bukod sa disenyo ng kahon ay mahalaga ang paggamit ng mga distraksyon tulad ng ilaw, musika o usok sa paligid. Ang mga ito ay tumutulong para mag-focus ang mga manonood sa mga spear at hindi nila mapansin ang mga galaw ng assistant sa loob ng kahon. Habang abala ang mga manonood sa pagtingin sa mga spear, ang assistant ay lihim na nagpo-posisyon sa loob upang maiwasan ang mga ito. Napakahalaga ng timing at tamang kilos para magtagumpay ang trick. Samantala, bago isagawa ang Box of Spears, kailangan ng matinding pagsasanay at tiwala sa pagitan ng magician at ng assistant. Ang bawat galaw ay kailangang
kailangang eksakto ang timing upang walang mangyaring aksidente. Number 3, blindfolded swordplay. Ang blindfolded swordplay ay isang magic trick kung saan nagpapakita ang magician ng kagalingan sa paggamit ng espada habang nakapiring ang mga mata. Sa trick na ito, tila bulag ang magician pero may lihim siyang paraan para makakita at makontrol ang mga galaw. Ginagawa ito para mamangha at magulat ang mga manonood. Ang pinakaunang sekreto sa trick na ito ay nasa blindfold o piring. Mukha itong makapal at itim kaya mukhang hindi makakakita ang magician. Ngunit may kaunting space sa ilalim o gilid na nagpapasok ng liwanag. Sa ganitong paraan ay nakikita pa rin ng magician ang paligid kahit may takip ang mata. Minsan 2 layer ng tela ang ginagamit, isang manipis sa ilalim na nagpapahintulot ng konting paningin. Ang magician ay kadalasang may assistant na nagbibigay ng mga senyales para sa tamang timing ng bawat galaw. Ang mga senyales na ito ay maaaring mahinang tunog na hindi maririnig ng audience. Minsan ay gumagamit din ang magician ng earpiece para makarinig ng mga direksyon mula sa assistant. Sa tulong ng assistant ay nagiging eksakto ang kilos ng magician kahit mukhang nakapiring siya. Dagdag pa rito, ang bawat kilos ng magician ay resulta ng mahabang pagsasanay. Pinag-aaralan at kinakabisado niya ang posisyon ng mga bagay sa entablado para magawa ang trick ng may kumpiyansa kahit may takip ang mata. Dahil sa muscle memory at tiwala sa sarili ay nagiging natural ang bawat galaw ng magician. Samantala sa trick na ito ay mahalaga rin ang kakayahan ng magician na makiramdam sa tunog at galaw sa paligid. Sa tunog ng yabag o kahit kaunting hangin ay nakakakuha siya ng ideya kung nasaan ang mga bagay o tao. Ang ganitong kasanayan ay bunga ng masusing pagsasanay at nakakatulong ito para magawa ang trick ng ligtas at maayos. Isa pang mahalagang bahagi ng trick ay ang misdirection o pagpapalihis ng atensyon ng mga manonood. Habang ang audience ay nakafocus sa nakapiring na mata ng magician, may mga lihim na kilos na ginagawa sa entablado na hindi nila napapansin. Sa tulong ng ilaw at sound effects ay naitatago ng magician ang sikreto ng trick at nagmumukhang mas kapanipaniwala ang palabas. Number 4, balloon swallowing. Ang balloon swallowing ay isang magic trick kung saan pinapakita ng magician na parabang nilulunok niya ang isang malaking lobo. Sa trick na ito ay napapaniwala ang mga manonood na kaya niyang malunok ang buong lobo kahit na hindi ito tunay. May mga teknik ang mahikero para magmukhang totoo ang ginagawa niya at manatiling ligtas. Ang sikreto ng balloon swallowing ay hindi totoong nilulunok ng magician ng lobo. Gumagamit siya ng espesyal na lobo na manipis at madaling pumutok. Ang lobo ay mahaba para mas madaling ipasok sa bibig. Sa simula ay pinapakita muna ng magician ng lobo at unti-unting ipinapasok ito sa kanyang bibig. Habang ginagawa niya ito ay nagpapakita siya ng reaksyon na parang hirap siya o nag-e-effort para mas kapanapanabik ang trick. Kapag ipinasok na ang lobo sa bibig ay may teknik ang magician para kontrolin ang kanyang paghinga at hindi ito tuluyang pumasok sa lalamunan. Sa halip ay nilalagay niya ito sa likod ng kanyang dila. Kapag nasa loob na ay pinupunit niya ito gamit ang ngipin o dila para mawala sa loob ng bibig. Sa ganitong paraan ay nagmumukhang para talagang nilulunok niya ang lobo. Samantala, mahalaga ang tamang paghahanda para maging ligtas ang trick. Sinisigurado ng magician na ang lobo ay hindi masyadong malaki o makapal. Maraming ensayo ang ginagawa niya para masanay sa tamang paghinga at paggalaw ng bibig upang maiwasan ang aksidente o mabibilaukan. Karaniwang nagsisimula ang magician sa mas maliliit na bagay bago mag-practice gamit ang lobo para masanay ang katawan. Dagdag pa rito, isang mahalagang bahagi ng balloon swallowing ay ang pag-arte ng magician. Ang tamang reaksyon sa muka at kilos ng katawan ay nakakatulong para mas magmukhang totoo ang ginagawa niya. Ang ganitong pag-arte ay nagbibigay ng illusion na parang tunay siyang lumulunok ng lobo, kaya mas napapahanga at napapaniwala ang mga nanonood. Ang balloon swallowing ay isang kombinasyon ng teknik, illusion at pag-arte. Ang mga magician ay naglalaan ng oras sa pagsasanay para masiguro ang tamang galaw at kontrol sa katawan. Number 5, sword swallowing. Ang sword swallowing ay isang kakaibang trick kung saan nagpapakita ang performer na parang nilulunok niya ang isang mahabang espada. Delikado ito at kailangan ng mahabang pagsasanay para magmukhang totoo ngunit ligtas.
Sa trick na ito ay hindi basta nilulunok ang espada dahil may tamang paraan para maiwasang masaktan ng gumagawa nito. Hindi talaga ito tulad ng paglunok ng pagkain o tubig. Sa halip ay ipinasok ang espada ng dahan-dahan at diretso sa lalamunan at esophagus ng performer. Kailangan niyang matutong kontrolin ang gag reflex o ang natural na reaksyon ng katawan na itulak palabas ang anumang bagay na pumapasok sa lalamunan. Sa tulong ng maingat at paulit-ulit na pagsasanay, ay natututo ang performer na pigilan ang reflex na ito at panatilihing kalmado ang katawan habang pumapasok ang espada. Samantala, ang pangunahing hakbang ay ang pagsasanay sa lalamunan para hindi ito basta mag-react. Sinisimulan ito sa mga maliliit na bagay tulad ng mga makinis na tubo o bagay na hindi matalim bago tuluyang gumamit ng espada. Sa ganitong paraan ay unti-unting nasasanay ang lalamunan sa kakaibang pakiramdam. Kailangan ding matutunan ng performer na mapaluwag o i-relax ang muscle sa lalamunan para walang maging balakid sa espada. Sa natural na kalagayan ay may paggalaw ang esophagus na parang tinutulak palabas ang anumang bagay na papasok dito. Sa trick na ito ay kailangang pigilan ang paggalaw na yon at hayaang dumulas ang espada pababa nang hindi natatamaan ang mga gilid ng lalamunan. Dagdag pa rito, ang esophagus ay hindi tuwid, mayroon itong natural curve. Dahil dito ay kailangan ng performer na alamin ang tamang posisyon ng katawan para may tama ang pagpasok ng espada at maiwasan ang anumang pagkasugat. Kadalasan ay itinataas at dinidiretso ang leeg para gawing maayos ang daan ng espada mula bibig hanggang bituka. Gayun din, ang kaligtasan sa sword swallowing ay mahalaga. Hindi basta-basta ginagawa ito. Taon ang ginugugol ng performer sa pagsasanay para masanay ang katawan at maging komportable sa pagpasok ng espada. Kailangan rin tiyakin na ang espada ay malinis at hindi kalawangin para maiwasan ang impeksyon. Mahalaga ang hygiene dahil kahit maliit na sugat sa loob ng lalamunan o esophagus ay maaring magdulot ng seryosong sakit o impeksyon. Number 6. Cut in half. Ang magic trick na cut in half o sawing a person in half ay isang sikat na illusion kung saan ang assistant ng magician ay pinapasok sa isang kahon at parang hinahati siya sa gitna gamit ang lagari. Sa huli ay makikita ng audience na buo at walang sugat ang assistant. Nakakabighani ito sa mga manonood dahil tila nakakatakot at nakakamangha kahit alam nating illusion lang ito at hindi totoo. Paano nga ba ginagawa ang cut in half? Ang sikreto ng trick ay nasa props at tamang pagposisyon ng assistant sa loob ng kahon. Ang kahon ay may mga partition o sekreto na mga spaces kung saan maaaring itago ng assistant ang kanyang mga paa o binti para magmukhang kalahati lang ng katawan niya ang nasa loob. Minsan ay may dalawang assistant sa loob, ang isa ay nakahiga sa isang bahagi ng kahon at ang isa naman ay nakikita sa kabilang bahagi. Dahil dito ay parang isang tao lang ang nasa loob at mukhang totoong hinahati ang katawan sa gitna. Gayun din naman ay may mga divider o harang sa loob ng kahon na tumutulong para maitago ang posisyon ng katawan ng assistant. Idinisenyo rin ng ilaw at angle ng kahon para mas mahirap makita ang mga sikreto ng trick. Sa ganitong paraan ang illusion ay nagmumukhang totoo at nakakabighani. Samantala, ang kahon at iba pang props ay espesyal na ginawa para sa trick. Ang kahon ay may mga butas o space kung saan maaaring itago ang katawan ng assistant tulad ng paa o binti. Kahit mukhang masikip o maliit ang kahon, ay may sapat na lugar sa loob para magtago ng maayos ang assistant. Minsan ay gumagamit din ng salamin ang magician upang maitago ang iba pang bahagi ng katawan, kung kaya't mas nagmumukhang totoo ang illusion. Para magmukhang mas makatotohanan, ang assistant ay maaaring ilabas ang kanyang kamay o paa sa kabilang bahagi ng kahon para magmukhang buo ang katawan kahit hinahati na. Ang tamang galaw at timing ng assistant ay mahalaga para hindi mabisto ang trick. Dagdag pa rito, ang magician ay gumagamit din ng mga dramatic movement, tunog at music upang mas tumindi ang excitement ng mga manonood. Ginagawa niyang mabagal at malakas ang bawat galaw habang hinahati ang kahon para mas tumindi ang suspense. Dahil dito ay mas napapaniwala ang audience na may nakakatakot na nangyayari kahit alam nating illusion lang ito. Para maging matagumpay ang trick, ay mahalaga ang tamang pagsasanay ng assistant. Kailangan niyang maging pamilyar sa tamang posisyon at galaw sa loob ng kahon upang hindi mabisto ang trick. Ang assistant at ang magician ay kailangang magtulungan ng maayos para maging smooth ang bawat galaw at hindi mahalata ng mga manonood ang mga sikreto ng trick.
Number 7, Riding the Bus. Ang Riding the Bus ay isang simpleng card game na madalas laruin ng magkakaibigan. Sa larong ito ay may halong panghuhula at swerte kung kaya't nagmumuka itong parang magic sa iba. Ang layunin ng laro ay hulaan ang susunod na baraha sa deck kung ito ba ay mas mataas o mas mababa kaysa sa nauna, kulay pula o itim, o anong suit ito tulad ng hearts, diamonds, clubs or spades. Kapag mali ang hula ng manlalaro ay kailangan niyang bumalik sa simula. Dahil dito ay nagiging mahirap ang laro at tila may misteryo sa likod nito. Para sa larong ito ay gagamit ng isang deck ng 52 na baraha. Ang mga baraha ay nakalatag at ang manlalaro ay huhulaan ng susunod na card. Pero ang totoo ay tamang observation at konting swerte lang ang kailangan. Samantala, ang magic sa likod ng Riding the Bus ay wala sa mga props o espesyal na galaw. Ang sikreto ay nasa tamang pag-alala sa mga lumabas na baraha. Kung natatandaan ng manlalaro ang mga cards na naipakita na, ay magkakaroon siya ng idea kung ano pa ang natitirang mga baraha. Sa ganitong paraan ay mas nagiging tama ang kanyang hula dahil mas nauunawaan niya ang posibilidad ng susunod na card. Sa bawat labas ng baraha ay maaaring matantya ng manlalaro kung ano ang kasunod. Halimbawa, kung marami ng pulang baraha ang lumabas ay mas malamang na itim ang susunod. Ang ganitong pag-calculate ay nagpapakita na hindi ito actual na magic, kundi tamang paggamit lang ng swerte at chance. Ang mga tamang estimation at observation ang nagdadagdag ng misteryo sa laro. Bukod pa rito, ang isa pang sikreto ng laro ay ang pagbabasa ng reaksyon ng mga kalaro. Kung magaling ang isang manlalaro sa pag-observe ay makakatulong ito sa kanyang mga hula. Halimbawa, kung masaya o dismayado ang reaksyon ng kalaro sa isang hula, ay maaaring maging gabay ito sa kanyang susunod na desisyon. Ang ganitong klaseng pag-intindi sa damdamin ng iba ay nagbibigay ng dagdag na magic sa laro. Number 8, Apples and Arrows. Ang magic trick na Apples and Arrows ay isang sikat na trick na ginagamit ng mga magician para magpasaya at magbigay ng aliw. Sa trick na ito ay nagpapakita ang magician ng mga apple at mga arrow sa mesa at bigla na lamang parang nawawala o lumilipat ang mga ito na para bang may magic. Samantala, ang sikreto ng trick na ito ay nasa bilis ng galaw ng kamay ng magician na tinatawag na sleight of hand. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw ay hindi napapansin ng mga manonood na nililipat o itinatago niya ang mga bagay. Ginagamit din ng magician ang misdirection o pag-divert ng atensyon ng mga manonood sa ibang bagay para hindi nila makita ang tunay na ginagawa. Gayun din naman ay may mga espesyal na props o gamit din ng magician upang mas lalong magmukhang tunay ang trick. Halimbawa, may mga mansanas na may butas o sikreto kung saan pwedeng maitago ang mga araw. Minsan ang mesa na ginagamit ay may mga nakatagong space o butas para sa mga bagay na kailangang itago. Kaya mukhang biglang nawawala ang mga ito sa mata ng mga nanonood. Bukod sa props, ay mahalaga rin ang kakayahan ng magician na kontrolin ang atensyon ng mga nanonood. Tinatawag itong audience management. Dito ang magician ay nakikipag-ugnayan sa mga tao para itutok ang kanilang pansin sa nais niyang ipakita habang tinatago ang totoong galaw sa trick. Sa ganitong paraan ay nahihikayat niya ang mga manonood na mag-focus sa ibang detalye at hindi sa tunay na sekreto ng trick. Sa kabila nito, ang combination ng mabilis na galaw ng kamay, tamang gamit ng props at mahusay na pagkontrol sa atensyon ng mga tao ang dahilan kung bakit nagmumukhang may magic ang trick na Apples and Arrows. Dahil dito ay nagiging kamangha-mangha ang palabas at patuloy na nagbibigay aliw sa mga manonood. Number 9, Close Shave. Ang close shave ay isang magic trick na mukhang mapanganib pero talagang ligtas at planado. Sa trick na ito ay may hawak na razor o kutsilyo ang magician at tila gagamitin ito sa isang delikadong paraan. Dahil dito ay nakakaramdam ng kaba at takot ang mga manonood. Pero sa likod ng trick na ito ay may mga sikreto para siguradong ligtas ang lahat. Una, ang razor o kutsilyo na ginagamit ng magician ay hindi totoong matalim. Kadalasan, ito ay gawa sa plastic o goma at pininturahan para magmukhang tunay. May ibang props na may design na retractable, ibig sabihin ay bumabalik sa hawakan ng talim kapag pinupuwesto sa balat. Dahil dito ay mukhang mapanganib ang ginagawa ng magician pero walang tunay na aksidente. Pangalawa, ang tamang kilos at timing ng magician ay mahalaga para magmukhang totoo ang trick.
Bawat galaw ng kamay at bawat pagkilos ay planado at sinanay ng mabuti. Kahit mukhang delikado ay kontrolado ng magician ang bawat detalye upang maiwasan ang anumang aksidente. Gayun din naman ang isa pang teknik na ginagamit ng magician ay ang distraction o paglihis ng atensyon ng audience. Karaniwang gumagamit siya ng mabilis na kilos o makukulay na bagay para madistract ang audience. Kapag na-distract ang mga nanonood ay hindi nila napapansin ang mga sikreto ng trick, kaya iniisip nilang totoo ang panganib. Samantala, ang sleight of hand o mabilis na galaw ng kamay ay isa pang teknik ng magician. Sa tulong nito ay naipapalit ng magician ang totoong talim sa isang pekeng talim nang hindi napapansin ng audience. Kaya naman kahit mukhang matalim at delikado ang razor ay ligtas ito. Sa pagtatapos ng trick ay maingat na ipinapakita ng magician na walang sugat o galos. Nagugulat at napapahanga ang mga manonood dahil akala nila ay tunay ang nakitang panganib. Pero ang totoo ay isang illusion lang ang lahat. Sa kabuuan, ang sikreto ng close shave ay nakasalalay sa paggamit ng ligtas na props, tamang kilos at timing, sleight of hand at distraction. Number 10. Impaled. Ang impaled ay isang kilalang magic trick kung saan ang magician ay mukhang tinutusok ng isang matulis na poste mula sa likod hanggang sa harap ng katawan. Ang trick na ito ay unang ginawa ni Chuck Jones noong 1990s at naging kilala sa mga magician tulad ni David Copperfield. Sa unang tingin ay parang tunay na nasasaktan ng magician, kaya nakakatakot ito para sa audience. Pero tulad ng karamihan sa magic tricks, ang impaled ay gumagamit ng mga espesyal na kagamitan at tamang pagkakaayos ng props at ilaw upang malinlang ang mata ng mga nanonood. Samantala, ang lihim sa likod ng trick ay ang espesyal na poste na may nakatagong mechanism. Ang poste ay may sliding part na sumusuporta sa katawan ng magician upang magmukhang siya ay natutusok. Habang nagpe-perform, ang magician ay dahan-dahang pumuposisyon sa tamang angle upang maitago ang kanyang katawan sa likod ng poste. Ang kanyang damit ay may mga nakatagong padding o bahagi upang magmukhang totoo ang pagbutas kahit hindi talaga siya tinutusok. Kasama rin sa setup ang tamang pag-aayos ng ilaw upang hindi makita ng audience ang totoong nangyayari sa kanyang katawan. Kaugnay pa nito, ang isa pang mahalagang aspeto ng impaled ay ang tinatawag na misdirection. Ang magician ay gumagalaw at umaarte na parang natutusok talaga, kung kaya't napapaniwala ang mga manonood na totoo ang nangyayari. Karaniwan ding may kasamang musika o tunog ang palabas para idagdag ang tensyon at drama sa eksena, kung kaya't lalong naaakit ang audience at napapaniwala sila sa nakikita. Sa likod ng stage ay may platform kung saan nakatayo ang magician. Ang platform na ito ay may nakatagong bahagi na tumutulong sa kanya na maayos na makagalaw palapit sa poste sa tamang oras at angle. Ang trick na ito ay mas nakakahanga kung mula sa isang direksyon lamang nakikita ng audience. Kung makikita ito mula sa ibang angle ay masisira ang illusion at madaling makikita ang lihim sa likod ng trick.